Papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng pinakamatipid at pinakamabilis gawin na fish pan gate o prinsa. Kaya panoorin ito guys. Sa paggawa nito ay kakailanganin ninyo yung mga tabla 2x4 at mga kahoy na pwedeng gawing running board ng inyong fish pan gate. So kailangan mong putulin at ayon doon sa taas ng inyong fish pan o yung inyong pilapil o yung dike ng inyong palaisdaan. Ito yung alternatibong solusyon para sa kakulangan natin sa budget sa pagpapagawa ng simentadong fish pan gate. Kaya kung wala kayong budget, nagtitipid, pwede na ninyong gamitin yung tabla para gawing fish pan gate ng palaisdaan. Kaya pa kung dito. Kuha mo sa gilid yan. Napakang ko na dito. Yan. Just adjust mo doon yan. Extend na. Ako isad ko lang konti dito. Para magluag-luag na. Luwagan mo konti para hindi magsikip. Ito ba? Tulbong. Hey, Kiko, what are you doing? What are you doing? Talk about. Ayos mo ba? Ano kung hindi makapakaw pag kalimiti rin. Ano yan? Nilahin mo nga yun. Ano yan? Kabila naman. Kahit natin matigas, no? Yan. Ito ka na. Ngamba niyo. Dulukin ko na lang ang paradis, ha?
Gilid-gilid ka na. Gitna mo muna. Yun. Kita mo na ba? Hmm. Tabi mo na yun pa. Pero pa ako. Hirap pa ako eh. Ikot. Dito, matibay. Yan, di tres. Matay na yan. Wow, ate. Ayos na ganyan na. Parang Yan. luwag na to na. Hmm. Tanggalin mo na pa. Ganyan natin. Oh. Set up ito. Okay, sa gitna mo na unahin. Isod mo ito pag-uwi natin dyan. Gawin mo dito. Kaya mo magtabingin mo na. Ito siya. Yan. Yan. Inatin mo rin sa dulo para tuwid. Huli pa dito sobra. Hindi. I-sit up mo na sa dulo dito. Kabila. Lagay niya eh. Tagilid mo. Yeah. Ganun mo. Lagyan mo yung isa na yan. Ingat mo pa. Tabi. Pako mo doon. Bigyan mo na yung stopper dito sa baba para itong ngayon, tubig. Sipain mo. Yan, ito na, sabay na. Yes na yan. Yes na yan. Yung D3 dapat di 4. 4. Yung malaking pako, 4. Tigas. Kukulambe na lagi mo dyan. Maganda pa no. Ay, napit na eh. Nagtaga na yun. Ito papigil lang. Tayo mo ng ganito pa. Nakatayo yan. Ito tanggalin mo muna ito. Kahit di mo. Ganit yan. Ako lang natin yun. Tigas kasi. Tubig mo para pantay. Pasok mo. Kapit na yan. Ito. Ay, hindi magkakto yan. Yes, sit up na. Yan. Tayo natin ba? Tayo po tayo. Dito lang yung pin sa taas eh. Yan eh, ano? Ito, brace.
Lubok ka eh. Lagyan mo ng brace, no? Dito pala bandang ano na. Yan dito. Para may kapuntuan. Lalagyan ng brace para hindi bumuka yung prinsa. Tayo nga. Ano po? Yan yung ginagawa dyan sa paggawa ng prinsa. Simpleng paraan lang ng paggawa ng prinsa. Pag wala kang pang siminto, pwede na itong kahoy. Yan. Yan. Kailangan lagyan din ng brace para hindi bumuka yung prinsa na parang pinto. Pakuha mo ng tabla para ano. Tatagal din siguro mga 2 taon bang masira. Kung wala kang magpagawa ng simentadong prinsa ng palisdaan, pwede mo na itong gamitin para samantalang prinsa. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki. No, kung mayroon kang tabla, kagaya niyan, yan. So, bukas sara yan. Kabilaan yung paglagay ng brace para siguradong hindi bubuka. Parang pinto lang siya para kang gumagawa ng pintuan ng bahay. Ibabaon mo yan sa pinaka bukaan ng ng inyong palaisdaan. Pinaka gate. So, maliit lang ginawa namin para medyo tipid. Wala tayo pang tabla na malaki. Kaya pwede namang maliit lang ang gawin mo para may pasukan at labasan yung tubig. Mamaya ibigyan mo ng control net para pagpasok ng mga similya galing dagat, hindi na siya makabalik. Kapag tumaob yung tabla na yan, ay tatanggalin mo. Yan, tatanggalin mo yan. Tapos, kapag nagkati naman, isasara mo para hindi na makabalik yung pumasok ng mga similya ng isda galing sa dagat. So, mamaya ipapakita namin kung paano yan ikabit doon sa palaisdaan mismo. Yan, tapos babang inilagay na brace para mamaya pagka ikinabit natin, mas matibay siya at lalagyan pa natin ng mga kawayan yan para hindi pasukan ng lupa yung tabla na ating pansara. Kabilaan yung paglagay ng brace na yan, taas at baba, para siguradong hindi bubuka. Kahoy namin ginamit na pang brace, pero kung may tabla dos por dos ay mas maganda para mas matibay at hindi agad masira at tumagal ng mga 2 hanggang 3 taon bago ka magpalit ng prinsa. Yan. Ayan, yari na. So mamaya ikakabit namin para makita nyo kung paano siya paano gawin at i-assemble ito sa bukana ng inyong palaisdaan. Lalagyan natin ng net para hindi pumasok yung mga malalaking isda at similya lang yung pwedeng pumasok bago natin ikabit doon sa prinsa, doon sa gate ng inyong palaisdaan. Kailangan ipitan yung net ng
kawayan para hindi matanggal at saka para mahigpitan siya. Higitin natin para siguradong maganda yung pagkalapat. Maganda yung lapat niya. Gitna na, no? Dito na. Yan naman pala. Pwede. Ito na lang, ha? Sa taas pa na. Pwede yan. Kitag dalawang pako na lang. Yan na lang yung kutsilyo. Tatasim na lang. Talaga. Sobra na yan, no? Tanggalin mo lang yung sobra. Ikot. Tasin yung net para maano yung sobra. Hindi na kailangan yung sobra. No? Ito ay. So, tanggalin din. Pwede na itong ikabit sa panaisdaan. Ito yung control net na sinasabi ko na ikakabit dito mamaya para hindi makalabas ang isda kapag pumasok na dito sa prinsa na yari sa kahoy na aming ginawa. So ito po yung ano na yan, tatanggalin muna namin ito para ikabit namin yung aming ginawang prinsa na yari sa kahoy. Bago mo ikabit, iayos mo muna yung pinaka-gate niya, yung pinaka-kanal niya papasok ang tubig. Bago mo ilagay itong kahoy na prinsa na yan. Kailangan sukatin kung gaano kalaki yung kahoy na prinsa na ginawa. Yun din dapat nalaki ng pinaka-kanal na paglalagyan mo dito. Kailangan siksikin mo yung lupa na paglalagyan mo ng kanal para hindi ng agos ng tubig. Yan, ganun muna ang gagawin bago ka makapagkabit ng prinsa ng kahoy. So, ayusin mo muna yung pinakadaanan ng tubig sa palaisdaan. So kaya mo yan, gagawa ka ng parang kanal bago mo ibaon yung ginawang prinsa na kahoy. So, kailangan malalim ang pagkabaon para hindi matumba pagka malakas ang agos ng pasok ng tubig galing sa dagat.
Oh. Lagyan na rin eh. Yan, so yari na yung butas, pero pwede na natin ilagay yung prinsa na ginawa. Yun. Yan. Paano harap na ita? Nakaganita. Dito sa harap. Dito. Ito nakaharap ta. Dito nakaharap yan. Gusto na rin dito sa kabila natin harap. Naganan. Dito, yan. Dito. Kirap. Baba. Yan. So, yan, ibao na. Ang tabo naman sa gilid nga. Saan mo na dito? Ibagin mo dyan sa bandang dulo. Dito. Ikibag ka dito. Para may itabo mo dito sa isa niya. Ito na yun. Pagod. Yan. Kailangan tabo namin yung magkasinggilid ng prinsang kahoy na yan. Kailangan lagyan ng kawayan na pipigil para hindi gumuho yung lupa papasok sa prinsa para hindi mapuno. Kasi kung pag hindi mo nilagyan kailangan magapuno ng lupa yan, hindi mo na maibukas sara. Magababaw yung pinaka running board ng prinsa na nakahoy. Ay, ikaw. Idadi yan. Ay, catfish. Ako mo. Why should we? Oh my goodness, so mama. Everything about my sweetheart. I was shooting happy data. Malapit na matapos yung ginawa naming prinsang kahoy. Kailangan ni maayos yung pagsiksik para hindi makalusot yung tubig at yung mga isda hindi makatakas pagka nagtaob. So, ilalagay natin yan. No. Subunan na.
Nakabit na. Ayos niya. Pakuha na lang. Kasi papako para siguradong hindi matanggal. Yan, pag napako, i-sit up na doon. Mayroon pang itatali pa doon sa may tubig para yung net ay bumubukas at sumasara kapag nagkati. Bumubukas siya kapag nagtaob. Yan, tama yan. Sa ilalim talaga yan. Kahit meron din dalim sa ilalim. Taboy. Yan na muna. Isa lang. Uy, ayos yung pag ibuka mo ganyan. Yan. Meron pang tali dito. Kung yan, dagdagan pa ng tali ganyan. Pag ganun. Pero okay na yan, kahit na hindi mo natalian yan. Maganda kaya hindi maglabas ang isda. Okay guys, ito ay napakita sa inyo, buksan mo anak, yung ano, yung tabla na pangsara natin na yan, oh. Kita natin kung paano sa ano. Diba pumasok ang tubig? Bubuksan mo yung prinsa, alisin mo yung kahoy na tabla. Hayaan mo na siyang nakabukas. Isasara mo lang yan kapag nagkati na o low tide na yung tubig galing sa dagat. Bubuksan mo yan. Open na lang siya ng ganyan. So, ganyan yan mag-operate. Tapos pagka kati na, isasara mo na yung tabla niya. Lagay mo lang yung tabla para hindi makatakas yung mga isda na yan sa loob. So, ganun lang ka-simple ang paggawa ng prinsang kahoy. Pinakamura yan at pinakamadaling gawin. Kung wala kang pang siminto, ito na, pwede na itong solusyon sa problema ninyo sa inyong mga palaisdaan para sa prinsa. I see it. And Tita. Look, I see it, the baby Tita. Look, see it. I see it, the baby Tita. I see it, the baby Tita. Baby Tita. I look at you cute. Oh, mommy, Tita, baby Tita. Look, I saw it. Overgrown.